Hello? Hi, Papa Jackson. Good evening po. Hi, good evening. Hala, kinakabahan ako. Kinakabahan ka. Problema yan. Opo. Opo. Actually, Papa Jackson, high school pa lang ako. Nakikinig na ako sa'yo. Ay, talaga ah. Talaga naman. Kung makabastos talaga sa akin no? Para mo sinabing apakatanda ko. O, hindi naman. Hindi naman tayo nagkakalayo ng agwat. Anyways. Hello po. Hi. Anong pangalan mo, ma'am? Jazz po. I'll call you Jazz. J-A? SS. Iba kasi Zay, no? Opo. Ilan taon na si Jazz? 26 po. 26. And what part of the world are you calling from right now? Taguig City po. Taguig City. Dating Makati o original na Taguig? Opo, dating Makati. Wala ka naman control dyan. Opo, yun nga po nasanay na lang din po. Okay naman din, maganda rin naman yung yung bagong administration. Usapin nila yan, basta tayo, citizens tayo. Ang kapangyarihan mo ay tuwing eleksyon. Totoo po. Yan. Anyways, anong ginagawa ni Jess sa buhay? Currently, unemployed po ako. Pero sa HR po ako. HR ka? Opo. Ba't ka nawalan ng trabaho? Pwede ba sabihin, Papa Jackson? Pinag-force resignation ako nung last manager ko. Bakit? May kasalanan ka? Ano po dalawa lang kasi kaming HR. Oh. So, yung expectation niya, hindi ko ma-meet kasi masyadong mahirap. To the point na parang pinapagalitan niya na ako everyday. Tapos, yung management daw, hindi masaya sa HR. Pero, hindi ko naman lahat Ha? Hello? ano rin siya, may kakulangan din siya. Ganun po. Talaga? Tapos parang nung time na yon, nag-break pa kami ng boyfriend ko. Sa pagbalik ko ng office, biglang may letter na sa akin na last day mo na ng gantong araw. Ganun. Ay, kumbaga nung nag-return to office ako, last day ko na pala siya. Kasi galing ako sick leave. Gano'n ka katagal doon? Saglit lang po 3 months lang po. Ayaw sa'yo, yun lang yun. Yun nga po. Yun lang yun. Ayaw ko rin sa kanya. Hindi nagagalingan sa'yo. Ano ka ba? Maglalakan? Ayaw ko rin po sa kanya. Yan. Kaya ka natanggal Alam mo, gali mo. Tinan mo, ha? Okay, Papa. Hello, napuputol-putol ka. First 2. Hello, ano yun? Hello, Papa Jackson. Sabi niya pa nga sa akin nung first 2 months ko, grabe, sobrang paraan. Parang nagagawan mo ng paraan na para ma-fill yung vacancy natin. So biglang nung 3rd month ko, ibabagsak mo ako sa tapos sabihin mo, terminate na yung contract. So hindi na ako pumalag kasi parang nung time na yun, kakagaling ko lang talaga sa sakit Parang hindi pa ako nakaka-recover. Tapos tinawagan niya ako, ito yung last day mo, pirmahan mo na lang to, ganyan. Okay. Talaga? Tapos nag-break pa kami ng boyfriend ko nung time na yun. So parang pinagbagsakan ako ng langit at lupa. So pangalanan dito, pangalanan mo, ha? Ayoko, charot lang. yun. Baka hindi. Nakuha ko naman na yun dapat kong makuha Ayan, tama. Nakuha ko na. Wala nang habol, bala sila dun. Anyways, wala kang work ngayon? Wala po. Sa bahay lang po. May asawa ka na ba? Wala pa po. Wala po. Wala. Okay. Boyfriend po. May boyfriend ka? Ewan ko po kung kami. Pero kasi firm ako na hindi kami naghiwalay. Ganon. Okay. Kwentuhan mo ako. Medyo bato Papa Jackson Sabi mo isa lang yung color mo. So, ito, Huwag kang magulo baka nakikinig nanay kung magkatotoo yan. Game. Meron po akong boyfriend. Nag-break po kami ng September this year. Then nagkabalikan po kami ng October. Okay. So during the breakup po ng September, wala kaming communication at all. So yung reason po kung ba't kami nag-break noon is nalaman ko pong nag-cheat siya sa akin for 4 months. So, Gano'ng katagal kayo? By the way, sorry. 11 months po.
11 months. So, on your Opo. 7th month, nag-cheat na siya. Actually, nung February to May, nalaman ko po siya ng June, then kinonfront ko siya ng July. Tanong ko, nung ikapitong buwan niya, po, nag-cheat na siya, tama? Kasi from February, March, April, May, nag-cheat na pala siya, nang hindi ko alam. Hindi, Kumbaga tanong, nalaman, nung ikapitong buwan niyo nga. parang ganun. Kasi 11 months kayo, 4 months nag-cheat. Ano ka ba? 11 minus 4. Ayun nga. Sorry na papadakot, hindi pa ako hindi pa lumalabas ng kwarto. Gulo Tinatry ko no? talaga, sorry Okay. na nabobo. Okay, so Ayun, tapos December po, yung ika-11 months niya, di ba? Opo, Kasi February naging kayo, tama? January po. January naging kayo. Opo, Pwede 12 2025. out. Ano? Ang gulo mo eh. Ikaw yung kulang eh. Papadakot, di ba, 12 months is 1 year. So January. Anong date ng January? January, walang specific kung kailan naging kami. Around second week. So parang kinakonsider namin na either 13, 14, 15, ganyan. Pero wala talagang Okay. specific day kung kailan yung month. Sorry. Okay. So yun po. Nalaman ko siya ng June. Then kinonfront ko po siya ng July. Paano ko po nalaman? Nag-live-in po kasi kami dito sa amin. Okay. So, parang sabi po ng iba, hindi daw siya live-in kasi umuwi po yung boyfriend ko sa bahay nila pagka naka-on-site ako. So, pagka naka-work from home po ako at weekend, dito po siya nakatira. Okay. So, nung natutulog po siya, ginalaw ko po yung phone niya. Akala ko anong ginalaw mo eh. Matik po yun ka rin. Okay. So, ginalaw ko po yung phone niya. Una ko pong tinignan is yung photos. Then, nakita ko po yung pictures niya with his ex. Pero nung medyo matagal na ex Nakita yung na po. picture niya na? Na yung kasama pa po niya yung ex niya. Yung parang hindi niya pa po dinili. With his Opo. ex. Opo, Ayusin mo kasi. Ang dinig ko with sex. With his ex po. Ang gulo. With his ex. Gulol. Okay. Opo. Pero po yun, parang wala na siya sa picture hanggang ngayon po. Okay. So, Pero bakit nandun pa? hindi ko rin po alam. Pero siguro po kasi latest love niya. I don't know. Kasi Pero tagal din po sila. Jowa ka na niya nun eh. years din Jowa ka na 4 niya years. yun eh. sila eh. Tapos, ayun po. Nung nagpunta na ako sa messages, meron pong message doon na I miss you. Yun yung last text. Then nakamute po. Okay. So, ang ginawa ko, pinicturean ko po yung convo nila kasi medyo mahaba po eh. So, parang napicturean ko lang isang hanggang April na convo nila. Then, So around matagal first week talaga. ng May. Hindi po kasi siya nagbura ng text message nila. Hindi po siya Okay. nagbura. So, napicturean ko lang po yung hanggang April kasi nanginginig po yung kamay ko eh. Then, parang ito ba check mo ulit yung photos. So, sa hidden po, may nakita po akong scandal nila. Na nangyari February 14, Valentine's Day. May pass po siya nun. So, nag-celebrate po kami ng baaya. February 12. Kasi nga po may pasok siya ng February 14. Nung nasa first week ko pa lang po ako, parang syempre hindi ko pa naisip na may ganon. Kasi syempre, ako day shift ako, tapos on-site. Ang pagod sa work, ganyan. Pero todo update ako sa kanya. Then, nag-reply siya sa akin ng tanghali na. Okay. Tapos, February 15 po, pumunta po ako ng Dangwa. Nagbigay po ako ng flowers sa kanya. So, pinadala ko. Then, yun nga po, nung nakita ko na yung video, parang niloloko ko pa yung sarili ko na, last year to. Anong video nila ng ex niya? Opo, yung ex po niya na bago ako, hindi po yung 4 years. Okay. Then, niloloko ko po yung sarili ko na, baka
Pero hindi eh. Kasi February 14, 2:32 a.m. Mm. So, umiyak lang po ako noon. Hindi ko po alam yung i-react. Hindi ko po siya ma-confront. Tiniis ko po. Titignan ko kung aamin siya. Kaya pala, yung mga at paalam niya sa akin noon or pag nag-update siya ng madaling araw, kasi nagigising ako umaga na, doon ko na puzzle out nung kinonfront ko yung ex after ng breakup po namin ng September. Okay. Tapos po, nag-break pa kasi kami ng July, pero nagkabalikan din po agad eh. Parang hindi naman nawala yung communication. Nagalit po siya sa akin nung July na yon kasi nag-inom po kami ng workmates ko dito po sa bahay namin. Sino workmate mo? Yung sa last po. Marami po kami. Kaya ka nawalan sa work. Promotor pala. Kaya ka nawalan ng work, HR ka na tuloy nga, nag-aaya ka inuman eh. Sabi ko sa'yo, Jazz. Ay, hindi po. Sabi ko, gusto nyo dito na lang sa bahay namin para tipid. Bagay, Ganyan. Tapos, nung nagulat po ako na sinabi niya sa akin, tanga ka, nagiinom ka pa. So ako, anong nagiinom? Sila lang yon. Hindi ko po kasi sinabi sa kanya kasi may history na po ako na nagpaalam po ako. Pero nag-hysterical po siya. Binlock ako, minura ko. So, parang sabi ko, hindi ko na lang ipapaalam sa kanya kasi kung wala naman ding magsasabi, tapos yung workmates ko hindi naman din siya kilala. Sabagay, biglang yun na nahuli. Hinuhuli lang daw po niya. Naisip mo na mas okay maging sinungaling kaysa maging tapat. Naisip mo yan, no? Pero mali ko naman po yun. Alam ko naman po yun. Tapos, hanggang sa yun, nagalit na po siya. And then, umuwi na po siya nun sa kanila. Pinakuha niya na po yung gamit niya. Dahil lang doon? May isa pa pong reason kung ba't hindi na siya umuwi dito nun. Ano yun? Di ba nga po dito siya nakatera? Parang nagparinig po yung kapatid ko na hindi daw po kami marunong makisama kasi nung birthday po niya, parang hindi daw po nagpakain, parang ganon. Parang, syempre nakatira ka dito, dapat makikisama ka. May plano naman po kami. Kumbaga, hindi lang siya naganap nung mismong araw na yun kasi gabi na, marami na pong tulog. So, ang plan po namin ni boyfriend is parang pagpapabukas. So, nung may plan na nga po kami mag-order, ganyan, bigla na pong nagparinig yung kapatid ko na ng birthday man lang, hindi man lang kayo bumaba or wala man lang kayong ginawa. So siya, na-offend po siya, na-bad trip po siya. Then, kinabukasan po nun, may lunch kami sa Rockwell. Tapos dinala niya na po yung sling bag niya na everyday po niya ginagamit. Pag umaalis po kasi kami, iniiwan niya po yun. So nagtaka ko, bakit niya dinala? Tapos, yun pala, sabi niya akala ko nagsujoke lang siya na, hindi na siya uuwi. Tapos yun po medyo nagtalo pa po kami sa Rockwell na pinipilit ko siyang umuwi, pero ayaw na nga po niyang umuwi. So 1 month po siyang hindi umuwi sa bahay namin. Hanggang bumalik na lang po siya ng August, tapos hanggang sa nung naghiwalay na po kami ng September. So, nung September po, yun po yung nagkapisikalan po kami. Nagulpi ko po siya. Ang angas mo Kasi po yun nga po nung kinonfront ko nga po siya about doon sa babae, doon sa ex niya. Ang sabi lang po niya sa akin, kasi July po kami nag-usap about doon Pero hindi po talaga, yung parang deep talk about what happened. Hindi po siya ganun. Ang sabi lang po niya sa akin, alam mo na pala, ba't di mo ko iniwan? So parang ako, parang kasalanan mo ba, no? Opo. Parang alam mo naman na pala na niloko na kita. Bakit nag-stay ka pa? Oo nga naman. Bakit nga ba? Sabi ko, mahal kita, ganyan. Pero bakit nga hindi mo kinonfront agad?
Hindi ko rin po alam. Siguro po kasi that time, masyadong occupied po yung utak ko. Sa first work ko po kasi, binuli po ako doon. And then, syempre, naghahanap ako ng work din, nagpa-process ng requirements doon sa bago. So, parang nilaan ko na lang po muna yung utak ko doon sa career sa employment ko po. Kahit na Pero may everyday nabasa ko ka po at siyang nakita, iniisip. ganun? Kahit na kompleto ka ng evidence? Opo, tiniis ko po yun. Ha? Opo. Hindi ko po, wala po akong pinagsabihan about doon. Talagang sinarili ko lang po talaga siya. Mm-mm. Tapos, yun nga po. Nung September na nga po, nagulpi ko na nga po kasi siya. Kasi siya yung tipo ng lalaki na grabe po magsalita. Kung murahin niya ako, tawagan niya. Malala po. Ganun yung galit. Ganun siya magalit. Talagang hindi siya titigil. So ako, parang hindi na po kasi ako sumasagot. Hindi po kasi ako palaaway. Hindi ako nagsasalita. Kumbaga, umiiyak lang ako. Pero hindi ako nagsasalita. So, nasampal ko po siya kasi sobra na yung bibig niya. Tapos, nung time din Nasampal po mo na na yun malakas? opo, tapos Ano ba, nagulpi mo o nung time nasampal mo? nagulpi ko po. Kasi iba yung nasampal sa Suntok, nagulpi. ganon. Ganon. Opo, mix po eh. Pero mahina lang naman yun, di ba? Boksingero ka ba? Hindi naman Pero din. nagdugo po eh. Kasi may blood stains po dito sa kwarto. Medyo marami rin po. Medyo malala nga, no? Opo. Pero hindi po siya pumatol. Pero may mga, ano po, ako yung parang kalmot. Ganon. Siguro Siyempre, po kasi. defense wound. Opo. Pero hindi ko na po pinansin. That time po kasi, birthday celebration po ng mama ko. So, hindi kasi may pasok siya. So, syempre po may inuman dito sa bahay, mga friends ng mama ko, mga pinsan ko. So, kasi nga po, di ba, hindi siya, kumbaga parang, tinatanong ko kung uuwi siya. So, pinauwi ko siya dito. Umuwi siya sa bahay nila eh. Sabi ko, uwi ka dito, ganyan. Pero lasing ako nun, Papa Jackson. Lasing ako. Tapos, ano yung drunk text ba yun? kinukuha. Parang ganun po. Tapos, kinukuha niya po yung mga gamit niya. Ano yung motibo mo ba't mo siya gustong pauwiin nun? Gusto mo maglabing-labing? Gusto mo, anong gusto mo? Kasi po, In-hit ka ba nun? Hindi, no. It had nothing to do with, excuse me. It had nothing to do with the day. Kasi, piniyam mo siya na nakainom ka na eh. So, pero alam niya naman pong nagiinom na kami nun. hindi parang nga. prior pa Ano na. nga yung dahilan ba't mo pinapauwi? Gusto mo maglabing-labing? Gusto mo magkumprontahan? Gusto mo ano? Gusto ko lang po siya dito. Or nasanay na rin po kasi ako na every Saturday ng gabi. Ba't kailangan nakainom ka nung i-PM mo siya? Birthday po nga ng mama ko. Ba't nga kailangan nakainom ka na? Pero alam niya naman po na Hindi mo ko sober pa lang sinasagot. ako. Ba't nga nung nakainom ka na tsaka mo siya piniim? Kasi iba na yung konteksto nun. Lasing ka na nun eh. Yun nga, kasi parang gusto ko lang siya. Pero hindi ko na rin po kasi kayang makipag-senes ng lasing. Parang gusto ko lang po siya na nandyan. Okay, gets naman. So, factor na lang, siguro, bonus na lang kung kaya ko pa or kung... Ay, bonus. Okay, bonus. Okay, game. Tapos, ayun po. Yun nga po, kinukuha niya na yung mga gamit niya. Pero nung gabi na po na yun, galit siya so sa akin. nagpunta siya? Apo, pumunta po siya dito. Okay. Galit po siya sa akin. So parang nababalik po yung issue. Pero ako po kasi never, parang ilang beses ko lang po na bring up yung cheating issue niya sa akin. Pero most of the time po, yung ginawa ko, yung ini-instill niya sa akin. So, ang nangyari po, syempre lasing na ako. Hindi ko na po alam yung nangyari. Na nasuntok ko na pala siya, na nasampal ko na siya, na may dugo na po pala, ganyan. Tapos binuksan ko po yung speaker ko dito sa kwarto para nga po hindi marinig sa baba. Kasi third floor po yung kwarto ko, tapos yung sa second floor. Binuksan mo para makapag-jumbagan kayo na mas maayos? Yung ba yun? Hindi po. Para, kasi nasumisigaw na po siya eh.
So, Nagagalit na so po naalala siya. mo yung nangyari? Kasi ang pang... Pero hindi ko na po maalala yung nasuntok ko na siya. Ang natatandaan ko lang po is yung binuksan ko yung speaker ko. Mm. Kasi tinatry pa nga po namin noon mag-usap. Then, hindi ko na, ang naalala ko lang po, nasusuntok ko siya. Pero biglang parang wala na akong maalala same day po. So, ang natatandaan ko na lang din, Papa Jackson, yung narinig pala ng kapatid ko. Mm. So, maawat siya. So, ako yung inaawat kasi nga, namumutla na yung boyfriend ko. Ang dami ng dugo sa sahig, sa upuan, sa wall ko. Ang dami ng dugo. Pero sila, pinapauwi na si boyfriend na, umuwi ka na, ganyan-ganyan. Tapos, doon po ako sumabog. Kasi po, syempre ilang buwan ko rin pong wala po akong napagkwentuhan about doon. So, doon ako sumabog. So, syempre wala na pong communication, ganyan-ganyan. Nag-reach out ako doon sa babae. Kinonfront ko siya, yung ex po. Kinonfront ko yung babae. Sabi ko, hi, is this Chucho? Sabi ko, can we talk? Sabi niya, okay, sige. Sabi ko, I know you know me, sabi ko sa kanya. Definitely you know me, sabi Yan ko. ay same night na nagkasakitan kayo. Opo, madaling morning na po to, morning na. Minessage ko po, tapos nag-usap po kami sa phone ng babae. Sinabi ko po sa kanya na, wala na kami. And it's all because of you. Pero nandun pa rin yung jowa mo Wala na. nun. Wala na po. Pinaalis na nanay mo. Opo. Sabi ko, wala na kami. Tapos sabi ko, can we meet? I want to see you in person. I want you to see how ruined I am. Gumanong ka. Tapos? Opo. Sabi ko, sige, book kita. Punta ako sa kanila. Kung ano yung suot ko, Papa Jackson, nung gabi yun, same. Nagtutbrush lang ako. Yung asim mo Yung nun. mga kamay. Diba? Pero may postura pa ako dun kasi kikitain ko yung ex eh. Dapat mas maganda pa rin ako kahit Yun medyo lang. may amat ako. Mas Ganun. maganda ka ba? Ang tanong. Oo naman, maputi lang siya. Okay. Okay. Tapos, yun po. May mga bloodstain pa nga po ako sa kamay eh. Nung pagpunta ko po dun sa kanila, kinanta ko sa kanya. Tapos, syempre ako, normal sa akin umiyak. Kasi malamang nasaktan niyo akong dalawa. Tapos biglang, nagulat ako, umiyak siya. Sabi niya sa akin, nakikita ko yung sarili ko sa'yo during our relationship. Parang sa visit ko, excuse me, ikaw yung bida na naman. Akong hayop. Ginago nyo. Tapos, baka maban ako naman. ay sorry po. Tapos, sabi niya, hindi niya daw expected na mangyayari yung parang yun nga na nagkasakitan kami. Tapos sabi ko, ikaw yung reason kung ba't kami nagkagat. Sabi ko, ang bait ko pa sa lagay na to. Kasi kung ibang babae ako, kung hindi ako mabait, kung hindi ako considerate, knowing sinaktan niyo ako, hindi ako makatulog, hindi ako makakain, may problem ako sa work. Pero hindi kita ginalaw, hindi kita inaway. Sabi ko, mabait pa ako. Kasi di ba Papa Jackson, kung yung ibang babae, expose yan sa TikTok, di ba i-expose sa TikTok, expose sa FB. Pero Hindi naman lahat. Yung mga tanga lang yun. Tanga ka ba? Hindi. Good. Sabi ko, Wag mo nang purihin pa yung sarili mo. Normal lang naman na hindi nag-post pinupost lang lahat ako ng bagay. Nag-post lang ako sa IG na parang I was disrespected. Pero never akong nag-name drop. Never akong nag-post ng pictures, never. Sinabi ko lang na I was disrespected. I was blinded by love, and ganyan. So, ito na po. Siyempre, nagkakausap na nga kami ng babae. Naging consistent siya to the point na gusto niya daw makabagi sa akin. So, kinakomfort niya ako. What? Sorry. So, parang ako, okay, sige, sasakyan ko yung trip mo.
parang ako naman, I was being nice to her kasi almost the same din po nang nangyari sa amin. Pero ang kinaiinis ko lang, may times talaga na yung ayaw niya magpatalo sa akin. Na parang may himbawa ako, may kukwento ako about kay Guy. Ganito yung ganyan. Sabi niya, ay kami din eh, pero ano, ganyan. Tapos parang kinakompare pa niya na, buti nga ikaw, pinapost ka sa IG, fineflex yung mukha mo, eh yung sa akin laging kamay, laging patago. Hindi ko na lang masabi na, kabit ka kasi dati, kabit ka rin niya dati, nakuha mo siya sa agaw. Hindi ko na lang po ginanon. So ito na, yun nga po, naging consistent siya to the point na po sa akin na bisexual pala siya. Sino? Si ate girl. Okay. Tapos sabi niya sa akin, alam mo bang ini-stalk na kita dati pa, nung kayo pa. Kasi, ewan ko, nagagandahan ako sa'yo. Ay, paktay ka di hadong. Tapos naglaunyan po kasi kami yan ni boyfriend. Tapos may top po ako doon, nasabi niya sa akin, nakita ko ngayon top mo kaya bumili ako ng almost the same nung sa'yo. Kasi nagandahan ako. Iba din. Sa'yo, tsaka nung suot mo yon, sabi niya po sa akin. So, para sabi ko, baliw to. So parang ako, dahil nga po siguro may nakakausap, then same naman po kami ng pinagdaanan. Though technically, hindi ko po siya pinatawad eh. Kasi sabi ko, kahit mag-sorry ka, hindi kita patatawarin. Siguro, pero wait lang, did it spark some interest sa iyo? Kasi meron, did it pick sa your akin po, curiosity? Parang okay ito ganun. Opo. Okay. Tapos, to the point po na, nasabi ko, hindi ako natutulog sa room ko kasi nga makalat, sobrang disaster pa. Sabi niya, gusto mo punta ako dyan, help kita linisin yung kwarto mo. Sabi ko, ikaw bahala. What? Sabi ko kasi, oh my God. Oh my sabi God. Oh my. I don't know if this is exciting or weird or what not. Papa Jackson, unahan na kita weird to ha. Kaya nga, sana ako na lang caller mo. Ano to? This is so, paella. Parang gano'n lang nga po. Yeah, this is so paella. Alam mo what paella? Hindi. Ang daming lahok nun, nasamot sa di magkakaduktong. O, dali. O, tapos? Tapos, yun po, sabi niya, sige, I can help you with that. Punta ako dyan. Mga ilang araw mo na siyang kausap nun? Parang may 2 weeks din po. Kasi nag-stop kami mag-usap niyan nung nagkabalikan kami ni boyfriend. So, kumbaga, parang yung hatred turned into curiosity, parang gano'n, no? Exactly. Then parang ako tuloy, naka-curious din ako na parang... Sorry, pero wait, let me just yung curiosity na yon, it's a sexual curiosity. Nothing, feeling ko it's nothing more than that. Sabi niya kasi sa akin, distracted lang ako kasi nga parang... Hindi, kasi ang reference niya sa iyo, yung top mo sa, sorry physical eh. Ewan ko po. Okay, sige, tuloy mo yung kwento mo, baka pinapangunahan kita tuloy. Tapos yun na nga po, sabi niya sa akin na sige, punta ako dyan. Pero, before po siya pumunta dito, pumunta po ako sa house nila ulit. Parang lang po kami, nag-inom. Then, yun daw, kwentuhan. Pero nothing happened naman po. Kumbaga pure inom lang. Then, yun na nga po, nung sabi ko na hindi ako natutulog dito sa kwarto ko, ganyan. Sabi ko, sige, punta ka na lang dito. So, that night po, dahil nga po hindi nga ako umiinom na, dahil ayaw, di naman po sa ayaw ng ex ko, pero, ayaw ng boyfriend ko, pero, parang iniwas ko po. So, dahil sa puntong ito, na, your ex-boyfriend is completely out of the topic na, no? Mamaya po. Okay. Mapapasok po siya. So, ito na. Mapapasok pa. O, tapos, game. Tapos, ito na po. Naging consistent po talaga to the point na nagpapadeliver na siya sa akin ng food. Tapos minsan, kasi nga po unemployed ako, pero hindi ko naman po sa kanya dinidemand yun. Never po akong naghingi. Pero the fact na tinatanggap mo, that means accommodation kasi. Opo, pero yun nga po, hindi ko po siya hiningi talaga na parang, pa-deliveran mo ko kasi hindi pa ako nagde-din eh.
So parang tatanong lang siya na, "Did you eat na?" Sabi ko, "I haven't pa." Sabi ko, "Halos kagigising ko lang." Sabi niya, "Anong cravings mo?" Sabi ko, "Why?" Sabi niya, "Bibilhan kita. I can have it delivered sa house mo." Sabi ko, "Are you sure?" Parang Well, siyempre well, magagastos pa. hindi mo nga hinihingi pero that's an accommodation of what she can Opo. give to you. O tapos, Um, Ayun and tapos, minsan po pumupunta ako sa office nila, dun sa may kasi parang ang office location po nila is diyan sa may Ortigas. So, minsan pumupunta po ako dun. So, kakain kami. So, ilang beses din po siyang naulit. Tapos anong nung topic nyo? Ano topic nyo? iba-iba po, minsan kadalasan po about kay Guy. Kasi parang sabi ko, ang unfair na parang ako wala akong work, tapos siya ganito, ganyan. Yung parang mga ganon. Then, yung nag-inom po kami dito sa house, before po namin linisan yung kwarto ko, we made out. Sa mga hindi po nakaintindi, naglaplapan po sila. Siya po yung nag-initiate It doesn't namin. matter. She was in your room. Opo. Wag mo i-claim yung kunyari napilitan ka lang siya. No. She was in your room. To her, that's an invitation. Opo. So, yun na po. So, Mga ilang minuto yon, mga ilang minuto yon. saglit lang po Siguro mga 10 minutes lang. Oh my God! Kasi nasasaktan ako. Sabi ko, I'm not into this pala talaga. Parang hindi ko siya kaya. Sabi ko, parang may hinahanap talaga ako. Parang sa isip-isip ko gano'n. Pero I don't want her to be offended. No, I'm sorry. Naman. After 10 minutes of making out with another girl or any person, you cannot say na ayaw mo yun. 10 minutes yun eh. Ano ka ba? Kasi syempre, No! pero kasi, No. parang Ay, tumigil ka ha. Excuse me, I'll give you a context na. Bigyan kita context. Parang, Teka lang. ang sakit. Mula sa Resorts World hanggang sa Cash and Carry, 10 minutes yan. Skyway. Makati. Yes, hanggang sa Resorts World pag walang traffic. So, ganun kahaba yung liplapan ninyo. Hindi yan maiksi. Hindi naman po. Papa Jackson, hindi siya yung straight laplapan na 10 minutes ha. Ang OA nun. Hindi ko kaya yun. Basta yung make out na do you drop your laplapan? Ang OA nun, hindi ko kaya yun. Okay. So parang ilang beses din po siyang naulit. Pero hindi na siya lalampas ng 5. Basta 5, less than 5 or 5. Naulit, Then, I mean, different occasion or in the same day? Ibang location po, ibang date. Okay. So, pero minsan naman po pagka nandito, nasa bahay nila ako, minsan wala. Minsan, pag sa bahay namin, yun yung typical kiss lang, ganyan. So, Ano relasyon ninyo? Wala. Parang sabi ko, kasi parang inamin na po siya sa akin na, I was falling for you daw, ganyan sabi niya sa akin. So sabi ko, let's enjoy what we have right now, sabi ko na lang. Sabi ko, mahal ko pa yung sigawa. Sabi ko, mahal ko pa si boyfriend. Sabi niya sa akin, I cannot judge you kung babalikan mo siya kasi I've been there. Kung babalikan mo siya, just let me know. Sabi niya sa akin. Parang, syempre ako, hindi na kasi, syempre, diba, mahal ko, pero galit ako, ganyan. Kaya hindi na ako babalik. So, yun gusto disrespect na ginawa sa akin. Sabi ko, I don't think so na babalik pa ako. Ganun. Tapos, hanggang sa 1 month kaming nag-usap ng October 23. Then, I was drunk din nun kasi umattend kami ng birthday party nila mama. Tapos, lagi naman kaming magkausap. Tapos, parang nasabi ko sa kanya na girlfriend ko siya. Pero, ilang beses niya kasing tinawag akong ganun. Ilang beses niyang kinlaim na parang every time na may makasalubong kami na friend niya around
her workplace. Siyempre, papahalala niya na ako ng girlfriend. So parang ako, okay, sige, go ahead. It said, I didn't mean it. So, yan yung October 23, parang 1 month. Kasi parang doon nag-start na mag-catching feelings sa isa't isa, parang ganun. Kailan? October 20, parang September 23 kasi, parang doon na kasi mabilis po yung pangyayari. So parang September 23, parang nag-start na siya I love you, I miss you, ganyan. Then October, yun parang 1 month na, let's say, we're in a relationship but we're not, parang ganun. So, nagtatalik na kayo nun? Actually, ano siya, Papa Jackson eh. Hindi siya technically sex kasi walang pag sa babae, di ba, walang gano'n. Parang third base lang, second base lang. Ganun. Well, it's practically making love. I mean, whatever that is. Oo, pero wala talaga yung parang... Okay na yan. Basta hindi siya... No, kasi kumbaga parang... Sorry, hindi ko alam kung paano ginagawa yan. Hindi pa ako naging girl eh. So, ang point ko lang, you've made love na. Opo. Whatever your ways are. Kahit meron kayong dalang goldfish sa gitna ninyo, wala kang pakialam doon. Di ba meron kayong gamit na tilapia, I don't care, basta nag-make love na kayo. Opo, tapos, ayun na. Before naman po, nagme-message ako sa ex ko talaga, ay kay boyfriend talaga, na parang, abayan, talo yung school namin sa basketball. Sabi niya, kasi bulok yung school. So parang nagtatrash talkan kami. Tapos biglang aabot sa point na medyo magtatalo kami. Ganun lang kaiksi yung convo namin. Tapos parang tinatry ko siyang tawag. Nung nalasing ako ulit, tinawagan ko siya, nag-usap kami pero hindi ko na maalala. Then yun na yung last. Hindi ko na ako nag-reach out pa sa ex ko, kay boyfriend. So ito na po. Noong October 24, nakita po kami ni ate girl, kumain kami. Pero na po ako na medyo nahimasmasan na po ako noon. Tapos, out of nowhere, naisip kong tawagan si boyfriend. Tapos sumagot siya. Tapos sabi ko, punta ka dito or punta ako dun sa bahay, no? Parang sabi niya, tomorrow na lang kasi... During that time, gano'ng katagal na kahiwalay? 1 month po. 1 month and 2 weeks. Okay. Tapos, na po ito, Papa Jackson, na mga 3 or 4 a.m. Kasi tumawag po ako kay boyfriend ng 9 p.m. Sabi niya, tomorrow na lang, wala pa akong tulog, ganyan. Eh ako na naman, ngayon nga, nakainom. So, then, madaling araw, sabi ko sa kanya, punta ako dyan, ganyan. So, hindi siya pumalag na wag, ganun, hindi siya pumalag. Kasi alam niyang ipipilit ko talaga, pero siguro deep inside, gusto rin niya talaga. So, yun po yung kita namin ulit after the breakup. So, yun po, nagkita kami, nag-breakfast kami. So, nakita pa nga po ako ng mami niya. Parang sabi ko, I miss you, tita. Sabi niya, ako ba talaga yung na-miss mo? So, tawanan ko. So, yun na, nag-breakfast na kami. Then, nagkape po kami around Bandaluyong. Mga na po to, 5 a.m. na nung may nangyari kami. sa inyo ni ex-boyfriend? Siyempre po, meron. Tapos, nalalaktaw mo kasi yung kwento eh, kaya tinatanong ko. So, nung nagkape po muna kami, di ba, nagkape. Hello, nawawalan ka na signal. Hello. Hello, ayun. Nag-breakfast nga po, tapos nagkape. Then, hindi po, dun syempre nag-uusap kami, never po namin napag-usapan yung sa nangyari. Kumbaga parang para kami mga teenager na naghaharutan. Parang ganun. Ganun yung feeling. So kasi siya? He was oblivious that you were in communication with the girl that was the reason kung bakit siya nagulpe na hindi maalala ko no. Tapos, Hindi po niya alam. Tapos, yun po, nagkwentuhan lang kami, ganyan.
So, akala ko naman na wala siyang pasok. Pero, parang ano po siya, naka-leave po siya ng matagal. Pero hindi ko na po tinanong kung bakit. Tapos, yun po, sabi niya, uwi na tayo ganyan kasi umaga na. Sabi ko, ayoko pang umuwi. Gusto pa kitang kasama. Tapos, pumunta na po kami ng, alam niyo na po yun. So, may nangyari po. Doon pa lang. Tapos, opo. So, Though, nag-breakfast pala talaga kayo para ano, no? opo, ganun po talaga yung routine namin. No, even mag-jowa, kumakain po talaga muna kami. Then, ayun po, meron po kasi kaming app ni Ate Girl. Kung familiar po kayo with Life 360, nakashare po kasi yung location namin sa isa't isa. Yeah, narinig ko na yung kagabi. Hindi nga po ako nagre-reply dun sa babae. So, nakita po niya kung nasan ako. So, sabi niya, you're with him. Okay, alam ko na to. Tapos, hindi na nga po ako nagre-reply kasi bukod po sa tulog, pagod na rin, wala pang tulog. Pagod talaga yun. Yeah. Hindi po kasi siya sanay, si boyfriend, na ma-phone ako pagka magkasama kami. Parang nagte-text. Yung scroll okay lang. Pero yung text po or may kausap, hindi po siya sanay. So, parang nagka-idea na nga po si Ate Girl na magkakabalikan kami. Tapos, in-install niya na po. Siguro po, dinilit niya na yung account ko dun sa 360 niya kasi hindi ko na rin bumatak. So, I did the same. In-install ko na rin. So, dapat po kasi lalabas kami ni Ate Girl nung weekend na yon. Pero dahil nga po nagkabalikan kami, siyempre nagbago po ng plan. So, nanood po kami ng basketball ng boyfriend ko. Tapos, nagbalikan ba kayo o nag-make love lang kayo? Nagkabalikan po kami. Okay. Opo. Tapos si Ate Girl, parang sinasabi niya na punta siya dito sa bahay, mag-usap kami. Kasi parang she wants me back. Gusto niya akong bumalik sa kanya. Parang, I can treat you better. Kaya kitang i-spoil. Yung parang talagang win-win back niya ako. Pero kasi parang alam ko sa sarili ko na hindi talaga. Tapos parang sinasabi niya na tama ka. Tama ako talaga na distracted ka lang sa akin. Sa concept na nandito ako. Kaya hindi mo siya parang nakalimutan mo siya ng saglit. Ganon. Kasi andyan ako, sabi niya. So, syempre po, nung nagpo-post ako na magkasama na nga kami ni boyfriend, syempre, yung mga friends ko, ayan, ang rupok, ganyan, sinabihan na dinisrespect, pero binalikan, yung mga ganon. Pero sabi ko, wala, mahal ko talaga, ganyan. So, si Ate Girl po, nagbe-beg talaga na parang ang gusto pa nga po niyang mangyari is maging side chick siya. Na parang ginawa po niya dati. Side chick mo o side chick ng boyfriend mo? Opo, sa akin po. Ang pusa. Yun po yung gusto niya. Yun po yung gusto ni Ate Girl. So sabi ko, hindi kasi ako ganun. Sabi ko, hindi ko siya kayang gawin at wala akong bala kasi hindi ako ganong tao. Sabi ko. Talagang nagbebeg po talaga siya. Tapos, yun na, parang nagsastart na po siyang mag-threat sa akin na pagka daw po, hindi ko siya kinita one of weekdays ng November. Isasend daw po niya sa boyfriend ko yung convo namin, lahat-lahat daw po. So parang natakot ako. Kasi syempre blackmailing po yun eh. Tapos, biglang, kasi sabi ko, sobrang careful ko sa words ko para hindi ka matrigger. Sabi ko, bawat sinasabi ko, matitrigger ka. So, hindi ko alam kung anong i-reply sa'yo. Kaya minsan one word lang, minsan
sobrang iksi lang ng reply ko. Kasi sabi ko, wala na akong sinabing matino sa'yo. Parang every time na may sasabihin ako sa'yo, natitrigger ka. Tapos, sabi niya, hindi ko naman kayang gawin yun eh. Parang gusto lang daw niya ako maging masaya, parang ganun. Tapos po, yun na, sabi niya, hindi ko gagawin yan. Pero, basta maging masaya ka, ganyan. So, akala ko po okay na. Then, gusto po niya na i-block ko siya, yung number. Pero sabi ko, hindi kasi ako nang bablock. Hindi ko siya gawain na mag-block ng tao, ganyan. Sabi niya, sige na i-block mo na ako para hindi na kita ma-stalk. Hindi ko na makita yung mukha niyo, yung mukha mo. Ganyan. So sabi ko, gusto ko siyang i-block sa phone. Pero kasi ang inisip ko po nun, yung pambablockmail niya. So ito na po. Last week po ng October, pumasok na po yung final pay ko. Unfortunately, may due po ako sa app na yon. So pagka pumasok po dun yung final pay ko, baka po makain. So kinausap ko po siya. Nakiusap po ako naman. Sabi ko parang, don't see me as ganito, parang see me as your friend, ganyan. Sabi ko, baka mapahiram mo ko. Ay, sabi ko, babayaran ko na lang pagka nagka-work ako. Kasi alam niya naman po yung sitwasyon ko. Tapos, sabi niya, kasi pinahiram niya naman po ako. Parang nilambing ko pa po siya. Tapos sabi ko, basta babayaran ko to. Pagka nagka-work na ako, sabi ko, alam mo namang magde-December, medyo maano ang hiring ngayon, medyo mag-freeze yan. Lahat yan magtutuloy ng January. Sabi niya, okay, sige, pag nagka-work ka, ganyan. So, pinahiram po niya ako. Maliit lang naman po. How much? Pinahiram. 1.5 po. Okay. Pinahiram niya naman po ako. Basta pinaulit-ulit ko po sa kanya. Sabi ko, basta pag nagka-work ako. So, siya naman, okay, sige, bayaran ko. Pero hindi po doon nag-stop yung parang kitain mo ako. Ang nangyari po kasi ng November, na-confine po yung papa ko, tapos namatayan po kami. So, Sino? parang wala, yung tita ko po namatay, kapatid po ng mama ko. Wala talaga akong time na masingit kasi minsan po, 6 to 12 hours ako nagbabantay. And then, minsan po si boyfriend, pagka kailangan pong magpasama about sa pre-employment requirements niya, sumasama po ako. Kasi, syempre, HR, ganyan, parang, sige, samahan kita, ganon. Doon minsan, pagka uwi ko ng bahay, galing ospital, tutulog lang ako. Tapos sasabihin niya na may lakad siya. Tapos sasabihin ko na, sige, samahan kita, or sama ako. So, wala po talagang, din na na-entertain ko siya. Kasi, pagka po nasa bahay lang ako, pag di po ako yung nagbabantay, magkausap naman po kami ni boyfriend. Magkausap po kami, as in, pagkagising, or minsan po, hanggang lunch, tapos magsastop lang siya ng 1 oras, tapos tatawag po kami. So, ganun po yung routine namin, if ever po na hindi kami nagkikita. Tapos, may one Sunday po na yung mami po ni boyfriend yung nag-invite sa akin na may lalakarin daw po. Tapos, sabi ko kay Ate Girl, I can't ng Sunday kasi nakapromise ako doon sa mami niya na na may lakad daw. So, sinasama ko. Nakakahiya naman kung hindi ako bigla ng last minute. Sabi niya, parang sabihin mo doon kay boyfriend, saka dyan kay, dun sa name ng mami niya, na hindi ka makakasama. Sabi niya, di ba nagtatanong ka kung anong gusto mong, kung anong magagawa mo para hindi ko sabihin, ayan, huwag kang sumama. Sabi ko, kilala mo ko, hindi ako nagbe-break ng promise, especially pagka ganyang sitwasyon, yung naka-oo na ako. Sabi ko, kahit naman sa'yo, di ba, never akong nagganyan. Tapos, natuloy po ako dun sa bahay nila boyfriend. Pero hindi po natuloy yung lakad namin. So, nag-ibang errands na lang po kami nung araw na yon. Tapos, naman po siya, parang nagsastop po siyang mag-message. Then, biglang magme-message po siya. And then, eto na po.
pumasok po yung December. Mhm. November 30 po, kasi na-discharge na po si Papa sa ospital. So, sabi ko, pagka uwi ni Papa, asikasuhin ko lang din punta ako dyan sa bahay niyo. Sabi ko kay boyfriend. Kay Tapos, boyfriend? opo. Pero Okay. hindi na po kami nakita ni ate girl As Mhm. in, lahat po ng usap namin is through text lang talaga. Okay. Lang po. Tapos ito na po. Nung November 30, parang pa December 1 na po. Sabi niya sa akin, nagulat na lang po ko, sabi niya, bakit kayo nag-usap ni girl? Sabi niya, tapos parang ako, napamura ako, Papa Jackson. Sa Mhm. isip ko na parang, oh my God. Kasi ang nakakaalam lang, yung dalawang friends ko. Pero hindi nila alam yung account ni boyfriend para sabihin yon. Okay. So may idea na po ako kung sino nagsabi. Mhm. Tapos tinawagan ko si ate girl, sabi ko, may sinabi ka ba sa kanya? Tapos sabi niya, sa kanya ka pa maniniwala, sinabi ko na sa'yo lahat-lahat. So sabi ni boyfriend, sinungaling yan ganyan yan malamang ganito, ganyan. Sabi niya. So ako nung time na yun, parang akong naiipit kasi hindi ko alam kung kanino ako maniniwala. Mhm. Pero alam kong si ate girl yung nagsabi. Okay. Mamihina ka. Si ate girl po yung nagsabi. Ayan. Tapos? Tapos, yun po, nag-away na kami. Nung time po na yun, sabi ko lang, hindi, 2 beses lang kami nag-usap lang kami nun. Tapos tinawagan ko pa po yung babae. Mhm. Tapos parang sumasakay naman po siya sa sinasabi ko. Tapos sabi niya, ayoko na ng involvement sa inyong dalawa, nananahimik na yung buhay ko. So akala ko po nun, after nun, kasi naging okay, parang nagkasagutan po kami ni boyfriend nun. Then the next day, naging okay naman po kami. So nung naging okay na kami, syempre nag-birthday, December 6. Tapos, December 7 po, ng hapon, nag-message si ate girl. Hello? Hello? Ako, Hello? hello? Opo. Hello? Yes. Ayan. Nag-message siya sa akin ng December 7. Sabi niya, bakit daw hindi ako nagpaparamdam? Tapos sabi ko, actually, hinihintay ko yung message mo. Tapos, nagbabanta na po siya na just send me kasi binigyan niya po ako ng hairstyling kit. Mhm. Tapos parang, sabi niya sa akin, ibigay mo na lang yan, then yung 4,000. Mabot ka ng Sabi ko, 4,000 na utang. kasi po, sinisingil na po niya yung ginastos po niya sa akin. Tapos sabi niya, yung food, yung transpo, emotional damage. Tapos sabi po niya sa akin, buti nga pati therapy, hindi kita siningil. Nung nakita ko po yung word na therapy, sabi ko, ay, alam ko na to. Kung ano yung ginawa niya kay boyfriend noon, gagawin niya rin sa akin. Kasi may ganyang issue po siya. Na nabasa ko rin po dun sa phone ni boyfriend noon. Tapos, Go ahead. Binablockmail na niya ako na ang lala po ng pambablockmail niya na sabi niya, wala na akong ka-remorse sa'yo, ang kapal ng mukha mo, ganyan. Tapos, as in literal po na pambablockmail talaga parang kinip ko po yung convo, pinicturean ko po kasi parang hindi ko po siya kayang mabasa. Parang natatakot po ako. Ganong tipo na po Tapos, sabi po niya sa akin na gusto mo
ako yung maningil sa boyfriend mo. Tapos sabi po niya, pati yung mga text natin, screenshot ko, ito po Papa Jackson, nag-video po pala siya nang hindi ko alam habang nag-make out po kami. So may screenshot din po ako nung text niya. Tapos parang sabi niya sa akin, ano kaya sa tingin mong sasabihin niya sa'yo kapag nalaman niya na minumon mo yung pangalan ko. Tapos, nung time nga na kami, nakipag-usap lang ako sa iba, diring-diri na yan sa akin. What more pa kaya kung malaman niyang ako yung kaano mo. Ganun po yung mga ano niya. Ganun po yung salitaan niya sa akin. Talagang grabe po yung pambablackmailing niya. Hindi ko na po kasi na-keep sa akin, pero may friend po akong pinagsendan na parang just in case na kailanganin ko, at least meron tayo, sabi ko. Tapos, sabi niya sa akin, I'll make sure na hindi kayo aabot sa anniversary niyo. I want you ruined. Parang this is not about her and my boyfriend na daw. Parang between sa amin na daw po yun. So, nung time po na yun, nag-time frame po siya na dapat po ma-receive niya yung pera and yung hair kit ng 21. So, habang as time passes by po, syempre ako hindi ko nagagawa ko po talaga mag-overthink. Pero, kumbaga parang, kung aabot man po sa point na sasabihin niya, nilulubos-lubos ko po yung araw na kasama si boyfriend. As in, everyday ko pong sinusundo si boyfriend sa work niya. Kasi malapit lang naman po. Tapos, nagbe-breakfast po kami, ganyan bago siya umuwi. Or minsan, bago siya pumasok, pumupunta po ako. So, eto na po. December 19, around 6 p.m. po, magsi-7, ganyan. Nag-message po sa akin si boyfriend. Pinatawag niya na po akong POK. Mhm. Tapos, kasi yun na nga po yung tinatawag niya sa akin before eh. Sabi ko, pinagsasama mo dyan taba. So, sinend po niya sa akin yung screen record ng convo namin ni ate girl. Na parang for me po, ang one-sided ng convo kasi parang ako lang yung sweet. Pero siya parang very casual siya. So parang ang nangyari po is pinagtutulangan na po nila ako. Parang nung Saturday po, tinry ko po siya sunduin sa office pero hindi po siya nagpakita. So, ang ginawa ko po, pumunta po ako sa bahay nila. Tapos pinali ko po yung jacket niya and yung t-shirt kasi ako po, inuwi ko po eh. And then, sabi ko, ayoko dyan, mag-usap tayo. Tapos, sabi niya, bakit? May pang-check-in ka ba? E, pala mo nun lang naman kita eh. I mean, aminado naman po ako na pala mo niya ako kasi syempre, siya po yung gumagastos every time po na lumalabas kami. Kaya po minsan, pag sinusundo ko siya, yung parang ayoko pong umorder. Pero siya, anong gusto mo? Ganun. Pero hindi ko po pinaalis sa utak ko yun. Na ako naman po, gusto ko rin po na mag-work na. Pero sa ngayon po, mahirap pa po talaga. Tapos, yun na pa po. Tinatry ko po siyang kausapin pa. Nung nasa bahay po nila kami, parang, nasaktan niya na po ako, napagbuhatan niya na po ako ng kamay, which I think deserve ko siguro. Tapos, syempre ako po, hindi po ako nagsasalita. Sabi niya, mag-explain ka. Tapos sabi niya, parang ang justification ko po kasi,
1 month tayong wala niyan, ikaw nagsabi. So, bakit galit na galit ka? So, sabi niya sa'kin, yung taong, yung reason kung bakit tayo nag-break, do'n ka lumapit, bakit mo siya kinakausap at nagpa-F ka naman sa kanya. Yun po yung ini-insist niya. Tapos, siyempre gusto ko po sanang mag-rebut na, nung time ba na niloko niyo ako, may narinig ka ba sa'kin? Parang gusto ko pong sabihin na gano'n, pero sabi niya, tanga ka, bobo ka, kung ano-ano po yung mga sinasabi niya sa'kin. Then, ngayon po, magkasama sila kasi nakita ko po sa IG story. Hindi po niya ako, kasi naka-block po ako eh. So, ang ginawa po niya, in-unblock niya po ako. Then he started posting negative things about me na palamunin, na tibo, ganyan, na bayaran mo yung utang mo. Tapos, Yung girl o biglang yung ex mo? si ex na po. Okay. Tapos, nag-post na po si Guy na bayaran mo yung utang mo sa akin. Parang ako, yun na ba yung definition nyo ng utang? Na kung ano yung nilabas nyo, na kayo naman yung may gusto niyan? Tapos, nag-usap po kami ng kahapon po ng hapon, pagka-uwi ko po. Nag-usap pa po kami sa Viber. Tapos, sabi niya, kadiri ka. Sabi niya, nagpa-F ka dun sa dahilan ng hiwalayan natin. Oo nga Sabi niya, naman. ginji mo ko, magjijihan tayo. I will not look at you the same. Sabi niya, kadiri ka. Parang, alam mo yung Papa Jackson, parang mas naniwala pa siya doon kaysa sa akin na hindi niya pinakinggan yung side ko. Ano ba dapat sasabihin mo kung ikaw pinakinggan niya? Na parang parang gusto yung parang may feelings involved na po doon kay ate girl. Tapos sabi niya sa akin, sabi ko hindi naman ako naniniwala sa sinasabi niya against you. Kasi may mga sinasabi rin siya. Kaya lang po, parang baliwala po sa kanya. So, nanahimik na lang po ako din hanggang sa dinuro-duro niya na nga po ako. Nasampal niya na po ako once. Ayun po. Ngayon, nagpo-post po si boyfriend ng sa IG. Mga talagang hate po na parang laro. Ang sabi pa po kasi niya sa akin sa message is, laro ko yan, bakit mo nilalaro? Ganun po yung word niya sa akin. Sabi niya, ang point, bakit mo kinakausap? Crazy B ka talaga. Yung, ganun po yung inano niya sa akin. Kaya parang sabi ko, nagawan ko naman na po ng paraan yung 4K. Pero, wala po. Sabi ko, parang wala na. Sabi ko, nag-message po ako kay ate girl. Nag-message po siya na kailangan niya nga daw po yung pera. Kasi may lakad daw po siya kanina. Tapos nakita ko po yung story. Sila po yung magkasama. And for sure po, may mangyayari sa kanila. Kasi ang set po sa akin ng boyfriend, gagalawin ko muna yan bago kayo magkabalikan. Parang ganon. Tapos, biglang, bayaran mo na rin. Sabi niya, ito po si ate girl po yung kausap ko. Sinabi niya na, bayaran mo na rin yung utang mo sa kanya. Sabi ko, wala akong utang. Tapos, ang inaano po niya, most probably lahat ng ginastos niya sa'yo. Tapos, sabi ko, happy ka na, nakuha mo na siya. Sabi niya, yung intention, I don't want him back. I just want you ruined. So parang dun po, mag-contradict kasi magkasama po sila ngayon. Tapos sabi niya, you use me as a fallback para habang wala siya, the heat is warm.
Tapos sabi ko, I don't think so. You blackmailed me. Tapos sabi ko, I never used you because I told you nung unang usap namin, nagtatalo pa kami talaga. When I reached out to him again, naging okay kami. Tapos ito pa po, sabi pa po niya, paglaglag ko sa'yo is never about me and him. I don't want him back. You can have him for all I care if you want Okay, him I back. get the picture na. Bakit tayo magkausap ngayon? Hindi ko po kasi alam yung gagawin. To be honest, Papa Jackson, simula Saturday and it's Monday now, wala pa po akong kain. Only water lang. Then hindi po ako lumalabas ng kwarto. Kasi nandito lang po ako. What is your Wala point akong telling me energy. na hindi ka kumakain? Anong point mo? Parang wala po akong energy. Nanghihina po ako. Oh, don't tell me that kasi ikaw gumusto niyan. Yun nga po. Wag mo sabi, walang bearing yan sa usapan natin. Kumain ka doon kung gusto mo. Magluto ka kanton. Huwag ka magpaawa. If that's your point, no? Huwag ka magpaawa sa akin. Hindi mo kukuha sa akin yan. Huwag mo sabihin sa akin na wala po akong kain, gatin mo yung sopa ninyo. Parang ayun nga po ang sabi ni boyfriend, pinain ka niya. Anong tanong mo sa akin? Yes. Ang hirap po ng sitwasyon ko kasi Hindi mahirap. Anong tanong mo sa akin? Hindi mahirap. may part po sa akin na gusto ko nang mag-let go. Pero hindi ko po kaya talaga. Bakit Kay ano let boyfriend. go mo? Wala ka ng jowa. Yung, What are you alam going? mo po, No, ako I'm asking. What are you supposed to let go? Wala ka namang jowa ngayon. Hindi ko po kasi tinatanggap yung breakup na sinasabi niya. Break na kayo. That is not within your control to accept it or not. Nakipag-iwalay na siya. Wala namang pakialam ang mundo kung tanggapin mo o hindi. Break na kayo. Tapos, yun po, hindi ko siya malit. Kasi, sige po, technical, nag-break na nga po. Pero hindi ko pa po siya kayang i-let go. Parang may part pa po sa akin na I want him back. Pero hindi ko nga po alam kung paano. Well, you are way past that point na bumalik siya sa buhay mo. You are way past the point para bumalik siya sa buhay mo. Kasi sabi po niya sa akin noon, pag sinasabi niya sa akin, sinasabi niyong narcissist ako, eh hindi ko naman kayo hinabol. Which parang Sino sabi yun sa po inyo? yung sabi doon ni Ate Girl. Si boyfriend po. Pero nung time po na okay kami ni Ate Girl, Hindi na kailangan pag-usapan yan. Okay, can I talk to you? Opo. Honestly, Jazz, you brought this upon yourself. Ikaw. Ikaw to. Hindi ko po talaga alam yung gagawin. Ikaw to. Ikaw ang nagdala ng sarili mo sa sitwasyon na yan. Nakalabas ka na sa sitwasyon na yan. You are already out of it. Diba? Pero alam mo, sinungaling ka kasi. That's a problem with you. Sinungaling ka. Sinungaling ka. No. Regardless. You are a liar. Sabi po niya sa akin, Migay, bakit hindi mo sinabi sa akin na nag-usap kayo? Nung nalaman po niya, yung very first time po na nalaman niya na nag-usap kami, sabi niya, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sabi ko, parang wala naman na kasing bearing. Hindi yun ang point. Nagbalikan kayo eh. Tapos yun, ina-accuse nga po niya ako na tibo daw po ako, ganyan. Well, I don't know sa For part the na yan. Alam ganito, Jazz, can I talk to you? Opo, Can you at least opo. for once listen to me? Opo. Alam mo, ikaw manipulative ka. Totoo.
I don't know kung nakikita mo to or not. But you are. You are you are so cunning and you are so manipulative. You are. Ikakwento ko sa'yo briefly kung anong kwento mo, ha? May jowa ka, niloko ka. Opo. Sa puntong iyon, kung naghiwalay kayo, okay na eh. Pero hindi. Anong ginawa mo? Ginawa mo, o kung hindi man jowa ang tawag, nakafubo mo yung babaeng dahilan kung bakit kayo nagkasira nung lalaki. Wala kang pakialam sa gender preference ninyo. That's not my thing. Even if you identify yourself as a lampshade, wala kang pakialam. Inyo yan. But the point is, the very reason kung bakit ka naghiwalay ng jowa mo, kung bakit ka nagwala, kung bakit mo siya sinaktan, ginawa mo. Nakipagtalik ka doon. Di ba? It was a lust affair. Opo. An affair out of lust and curiosity. But it was so wrong. Paano naging mali? Binalikan mo yung lalaki eh. Binalikan mo yung lalaki and you remained in communication with the girl. Ba't sa kanya ka manghihiram ng pera? Bakit? Tapos magtataka ka kung bakit siya umaasa? Eh, you kept her in the loop eh. Oh, hindi ko alam kung you wanted to edify yourself na araw-araw kong pinupuntahan yung boyfriend ko po kasi gusto ko makasama siya bago niya malaman. Alam mo na malalaman kasi niya. And he is supposed to know. Siguro hindi ko lang po tanggap na magkasama sila ngayon. Well, that's po na may nangyari. That's none of your business. Gusto mo sumali sa kanila? Tatlo kayo? Ha? Hindi po. Maniwala ka sa akin, mauuwi ka doon. Hindi ako nagbibiro. Maniwala ka sa akin, it will end up tatlo kayo niyan. Unless you're into that, di kita pakikialaman. But ano ang problema dito? You are here crying foul. That's the problem. Opo. You are here crying foul na parang ikaw yung biktima. Hindi ka biktima rito. You are exactly where you allowed yourself to be at. Ikaw ang naglagay ng sarili mo sa sitwasyon na yan. No matter how many times you tell me na hindi ko po tinatanggap na hiwalay na kami. That is, so what kung hindi mo tinatanggap? Ano ngayon? Di mo nakikita, Jazz, this entire circus, ito nangyari sa'yo ngayon, it brought out the worst part of you, the worst part of you never thought existed. Actually po, tama po. Yeah. Na-open ko po to sa friend ko. Sabi niya wala siyang kinakampihan kahit na friend daw po niya ako. Pero ang sabi po niya, parang hindi daw po siguro, parang nakahanap daw po ng katapat si Guy. Ganon kasi may wordings nga po si Guy na nilaro mo yung laro ko. I don't wanna focus on that one. Parang No. daw po yung isip. Pero hindi I'm sorry, no? You know, tell your friend that's a very uneducated kind of a statement. Ano, contest yan? Contest yan? Naapakan yung ego ng lalaki? Of course not. Masaya siya dito. He was able to make love with two women willingly with him. After mo, yung isa kasama niyo. Kung bukas ka, ayain ka niya, basama ka rin eh.
pinapagalitan na lang kita, but as we speak tonight, Jazz, you are already out of the situation. Huwag ka nang gumawa ng parang para makabalik ka pa dyan. Opo. Did that make sense? Ang kinakatakot ko lang po, kasi parang may threats nga po yung babae na magsisend po ng screenshot ng convo namin sa friends ko. Well, And sige, parang sabi po niya I'm na sorry, we cannot solve the problem that's not yet existed. magpo-post daw po sa TikTok about yun nga po, na tibo daw po ako, ganon. Are you a lesbian? No po. Yun na po yung tinatawag niya sa akin. No, I mean, if you are, so what? Yun po yung inaano niya sa akin. I mean, if she calls you, Post daw po niya ako that's not my online. point. My point is, ibang usapan niya, ipag pinost niya, you can sue her. Pwede mo i-demanda yan. But my point is, kung lesbian ka, and so what? So what? Ano ngayon? Parang kadiri nga daw po. Ganun. Who said? Siya po. She is. Look, ganito ano. Listen carefully, Jazz, ha? Nakikinig ka? Opo. Okay. You are so lost right now. You are so lost. And I don't mean that because gusto kitang kaawaan. I mean that because I want you to wake up. You are so lost in a sense that you cannot even accept the person that you've become. Yung maging lesbian ka, hindi nakakadiri yun. Ang nakakadiri yung kinasex mo yung lalaking, ay yung babaeng, kinasex ng jowa mo kaya kayo naghiwalay. Yun yun. Yung maging lesbian ka, hindi nakakadiri. Ano ngayon? Ha? Sobrang ano ko po talaga. Sobrang clueless ko po talaga. You are Anong not, gagawin. So parang wala na po akong communication sa kanila. well, you're already out of it. Na po. They are now together. For all we know, baka ngayong gabi, baka kausap mo ko, nagtatalik silang dalawa. You're already out of it. Kung meron man tayong pag-uusapan ngayong gabi, that is just to learn the lessons of what happened. Nakalabas ka na sa sitwasyon. Nakalabas ka na sa sitwasyon. Magpasalamat ka, nakalabas ka na. That's number 1. Number 2, ready? Hello. Opo. You do not need to prove yourself to them. Hindi mo kailangan patunayan sarili mo sa kanila. Bayaran mo yung utang mo, pag-ipunan mo, that's it. Ang laki ng kasalanan mo dito kung bakit nagkaganto yung sitwasyon mo. Malaro ka kasi. Alam mo yan. Malaro ka kasi. Alam mo yan. Opo. Kagagawan mo to eh. Nung unang araw na, tinanong kita kanina na, di ba? Did it pique your curiosity? Ay mo, yes. Tinanong kita kanina, umpisa bago magkwento ang lahat. It was nothing but sexual. Yun lang yun.
At alam mo when you cross that line that there is a possibility na magkakagulo. Tama mali? Opo. Okay, Tama now, po. hindi kita pinagtatanggol but I want you to listen to me Opo. carefully, ha? Opo, opo. Alam mo magkakagulo. Pero ba't mo tinuloy? Two things. You want me to tell you? Dalawang bagay kung bakit. I could be wrong Ano but po this yun? is what I think. Number one, maligob ka talaga. Number one, you want it. It Ano was po? maligob. Ah, Yes. Ligob yun. It was sexual tension. Alam mo yun. That's number one. Number two, there's a part of you wanted to discover. And yes, you discovered it. So, nalaman mo na you can be attracted to another girl. You liked it. For some better context, sabi ng iba, that's coming out of closet. If you discover that along the way, pasalamatan mo na lang yun. But you are already out of the situation. Keep it that way. opo. Don't try to be in the picture na nakalabas ka na eh. Hayaan mo na sila. They are already intertwined. Silang dalawa. They are together. Alam mo ano, Jazz? Opo. There is so much that you need to change about your perspective in life. Gawa ka ng katarantaduhan tapos feeling victim ka. Pansinin mo yung sarili mo. Take accountability and learn from it. Tao tayo, nagkakamali tayo lahat. Nagkamali ka. Okay. Tao ka lang eh. You are young. I'm not saying that it's an excuse para magkamali, but you are young. You are exploring life. You are exploring your opportunities in life. Your identity. You discovered something new at the age of 26. Well, na-discover mo na you can be attracted to another girl. Kasi gusto ko sana isipin out of revenge. Hindi naman out of revenge eh. But learn from it. And take accountability. Gumawa ka ng katarantaduhan. Take accountability. Learn from it. But you cannot learn from it and yet stay in the situation. Hindi okay yun. Opo. What did you learn from this? Yun nga na may consequences po talaga lahat ng bagay. Kasi aminado naman po ako na parang hindi ko po siya napag-isipan kasi syempre I was hurt po from the breakup. Tapos biglang naging consistent yung usap namin ng babae. Hindi ko rin naman din po mafo-fall siya by days of talking. Nakaalis ka na sa sitwasyon. Keep it that way. Yung fear mo na baka i-post, well, we cannot solve that right now. Kasi hindi naman nangyari. If in case it happens, i-demanda mo. Alam mo,
Jazz. Jazz. Opo. Po. You might not realize this now. One day you're gonna grow older. You'll turn to become 30, you'll turn to become 35, 40, and you'll remember today. You will remember that once upon a time when you were 26, you discovered something about yourself. That you're capable of doing stupid things. You're capable of giving chances to other people. You have discovered that you can be attracted to another girl. It's not a bad thing. But, i-include mo sa pwedeng matutunan mo yung you can learn from it and move on a better person. So when you look back to being 26, alam mo na nagkamali ka and yet you did something to become a better person. You learned. Opo. Alam mo yan. Try ka mag-practice ng self-accountability. Tulad kanina, hindi ka tatanggalin sa work kung maayos ka mag-work. Period. So, when you said kanina na tinanggal ako kayo, they're not going to make you leave the office if you are productive member of it. You are not. Alam mo yan sa sarili mo. Huwag ka self-pity. Matuto ka. You're 26, Jazz. Alam mo, pag 26 ka, there's a lot of things you're going to do that's going to directly affect your future. So be careful with your decisions now. Am I making sense? Yes po. Kaya mo yan. Bata ka pa. Matuto ka lang. Ayaw ko lang para kang pa-victim ka na ikaw pa yung ginawa ng masama. Ikaw pa yung nalulungkot. You're not. You're not the victim here. Hindi nakakamatay ito. So you are going to survive this. You just have to promise me one thing. Ano po yan? Huwag mo na ibalik yung sarili mo sa kwento na yan. Hayaan mo na sila. Iwasan mo yan. Promise? Opo, kakayanin ko po. No, I want a yes. Yes po. Okay, say it with me. I want you to say it with me. This associate. You are going to disassociate yourself. I'm going to disassociate myself. Nabulol ka. Ulitin mo. Namamawala ka. Sorry po. Say it again. Ano nga po ulit yun? I am going to disassociate myself. I'm going to disassociate myself. Alam mo kahulugan ng disassociate? Parang i-detach na po yung sarili ko sa kanila. Yep. Yan. Disassociate means to disconnect or separate. Have nothing to do with them. Okay? Opo. Hayaan mo na sila. Maybe they deserve each other. Hayaan mo sila. It's just, and one more thing, it's too ruined. It's too messed up para balikan pa kayo. Ba't ka umiiyak? Why are you crying? Mahal ko po talaga.
Okay. Well, hindi ba dahil mahal mo, dapat maging kayo? Mahal ko po yung guy kasi Hayaan mo na, nagtatalik sila ngayon. It's just too ruined to even contemplate going back to him. Alam mo yan. Tama? Opo. Okay? Opo. Alright. Thank you, Papa Jackson. Okay. Thank you so much po. Maraming salamat. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye po.